Magandang umaga ho sa bawat isa. Today is 13. It was 10 days ago na tayo po ay tinulungan ng Panginoon sa isa sa pinakamabigat na pangangailangan po ng iglesia. Alam po ninyo, ang Diyos ay marunong magkaloob sa ating mga pangangailangan. Sabi ng Bible, "But my God shall supply all your needs." Yung atin pong naranasan ay isang pagsubok, isang pagdadalisay ng Panginoon para sa atin pong iglesia. Akin pong tinitingnan ang choir. Aking tinitingnan si Shannon nung siya nagpapaawit. Salamat po sa Diyos sapagkat nakikita ko ang paglago. Alam niyo ang paglago ng isang iglesia, more than anything else, it must be spiritual growth ang kailangan. Be very careful sa atin pong mga attitudes. Hindi po ibig sabihin na tayo po ay may pera, sukatan na po na pinagpala tayo ng Diyos. Hindi po ibig sabihin, mga kapatid, na mataas ang ating pinag-aralan at di mo makalimutan that you graduated with honors. But that should not make you boastful before God. The right attitude in the church is the attitude of meekness and humility. Sa puso mo ay meron kang kababaang loob, at sa panglabas ay nakikita ang iyong kaamuan. Makita mo man ang kagalingan mo, ang iyong sinasabi, ito'y dahil sa Diyos. At kung sakali man sa buhay natin ating makita na hindi ako magaling, hindi ako matalino, huwag kang mawalan ng puso. Don't be coward. Don't be discouraged. Kasi meron pong sinabi ang Diyos sa banal na kasulatan, "If any of you lack wisdom, let him ask of him, who giveth to all men liberally." Alam niyo ibig sabihin, siya'y nagbibigay sa tao ng liberally, ibig pong sabihin yan, sagana. Hindi ho siya kuripot. Ang Diyos sa sino man na may pag-amin, again, that is humility. Hindi po ibig sabihin, when I was a young boy, my father emphasized this truth. Knowledge is different from wisdom. Pwedeng marami kang alam. You can discuss any matter under the sun, yet you are not wise. And therefore, you cannot build relationships. Hindi ka makapagbuo ng relasyon. Hindi ka makapanguna. Alam nyo, listen, men of the church, you are the leader of your family. Lead your family spiritually. Don't you ever leave behind your family. And don't you ever be in action second only to your wife. You are appointed by God to be the leader of your wife and to be the leader of your children. That is a divine appointment. Hindi po ninyo ginusto yan. And one of the things I learned about leadership
one of the worst things that a leader can do is to relinquish his leadership to his wife. Yung kanyang talikuran, ang kanyang tungkuling mamuno sa kanyang asawa. I've seen it in the Bible. In Isaiah chapter 3 verse 12, sumpa pag ang babae ang namuno sa ating pamilya. That's a curse. Kung hindi sumusunod sa iyo ang iyong asawa, bakit hindi siya sumusunod? Bakit di mo kayang pasunurin? Samantalang, if you are ordained by God to be the leader of the family, don't you know that you are also empowered by God? Or maybe, deep down in your heart, you choose to be wise in your own eyes. Maybe you choose to have peace in the family while you are at war with God. Listen, if you violate the principle of God for the family, na ang iyong pangarap para kami masaya ng asawa ko, you are choosing your wife or your husband over God. Diyan ho, papasok ang Mateo 10:37 at yung Luke chapter 14. If you cannot hate your father or mother or your wife, your sons, daughters, brothers, and sisters, yea, even your own life, you cannot be my disciple. You're a leader, and we need solid men in the church. Hindi yung mga, huwag tayong manatili sa immaturity. Mahirap kang makaunawa, madali kang matisod, madali kang magdamdam, hindi ka consistent. Manalangin tayo, mga kapatid, na we can have solid men. If we have solid men in the church who are leaders of the home, yung ating mga asawa, titino, ang ating mga anak, titino. Let's go to the book of Revelation. Mamaya po, I will be giving a report about sa atin pong kinakaharap na problema o pangangailangan. Continuing po yung ating pangangailangan. Kaya hindi ho tayo dapat tumigil sa atin pong pananalangin. I will make a confession this morning. May mga pagkakataon na ang habag po ay mayroong lugar, hindi po sa lahat ng panahon. Hindi po sa lahat ng panahon. Revelation chapter 2. Ako po ay humihiling din po ng inyong panalangin. Yung isinyer ko po kahapon, si Debbie po ay anak ni Pastor John Henderson sa West Virginia at aking kinikilalang ikalawang ama ko sa buhay. Sabi niya sa akin, itinuturing kitang anak. Hindi mo kinakailangang humingi ng permiso sa akin para ikaw ay pumasok sa aking bahay. Tinuturing kitang anak. It's a humbling statement for me. Alam ba ninyo, ang mga Amerikano hindi basta-basta nagpapapasok ng ibang tao. Kaya yung mga kaibigan ko dati, sinasabi sa akin, Pastor Tim, pag pinapasok ka sa bahay
at pinatulog ka sa bahay, iba yun. Dahil mas pipiliin pa ng mga Amerikano na ilagay ka sa hotel kung ikay magsasalita sa kanilang church kaysa manirahan ka sa kanila. May anak po siya, si Debbie. I think Debbie is the youngest of Pastor John's children. Kaedad ko po ata si Debbie, if I'm not mistaken. Nakarating na rin po siya sa Pilipinas. And she has fond memories of the Philippines. Nakarating siya ng Matabungkay. Alam niya ang balut, alam niya ang lechon manok. Gusto niya yung mangga na mayroong alamang. They like it. In fact, when I was first visited them, nagkaroon po ng Philippine Independence Day celebration sa Charleston, West Virginia. Isang napakalaking lugar. Karamihan po doon mga doctors and their families. Can you imagine? Ang doctor ni Pastor John ay isang Pilipino doctor. And habang umaawit po kami ng Bayang Magiliw, alam nyo, binilungan niya ako, umiiyak siya. Sabi niya, I miss my home. I miss the Philippines. Ang anak po ni Pastor John ay meron pong karamdaman. Actually, the last time nag-uusap kami, sinasabi niya hindi niya alam kung hanggang kailan pa siya mabubuhay. At siya po ay nasa ICU, ipanalangin po natin siya. Idulog po natin siya sa Panginoon. Okay? Revelation. Manalangin muna tayo. Let's pray for Debbie. And by the way, Debbie has always welcomed us in their local church. Tingin ko nga sa kanya, whenever I preach, she is my cheerleader inside the church. She brags about the Filipino pastor na paminsan-minsan ay nangangaral sa kanilang iglesia. And I thank God for Debbie sa kanya pong pagkilala, pagsuporta sa inyong pastor whenever I visit their church. Siya po ang nag-a-arrange. Dali lang po. Anyway, ako na lang tatayo mamaya. Okay. Let's pray for her. Panginoong Diyos, we come before your throne of grace. There is so much affliction in this world. Christians are not exempted from these afflictions. And this morning we would like to bring to you a person who is dear to my heart, a person who loves the Filipinos. First of all, I pray for Pastor John Henderson. I pray that you would touch his life. He has a lot of troubles physically. Lord, I pray that you would heal him from every health issue that he has. And we also pray for Debbie, whom we know is now confined in ICU. Lord, tulungan niyo po si Debbie that she will survive this episode in her life. Kayo po mag-supply ng mga pangangailangan. Dalangin ko na maging malakas ang kanyang katawan to respond to the medication that is being administered to her. Sa iyo po namin ipinagkakatiwala ang mga kapatid na ito at pagpalain niyo po ang pangangaral ng inyong mga salita.
Sa ngalan ng Panginoong Hesus, ito'y aming dalangin. Amen. Revelation chapter 2, and we'll be reading verse 8 hanggang 11. Just 4 verses. Basahin po natin ito ng sabay-sabay. Ready, begin. And unto the angel of the church in Smyrna write, This thing saith the first and the last, which was dead. I know thy works and tribulation and poverty, but thou art rich. And I know the blasphemy of them which say they are Jews and are not, but are the synagogues of Satan. Fear none of those things which thou shalt suffer. Behold, the devil shall cast some of you into prison, that ye may be tried, and ye shall have tribulation 10 days. Be thou faithful unto death, and I will give thee a crown of life. He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches. He that overcometh shall not be hurt of the second death. May the good Lord bless the reading of His words. Please be seated. Ang atin pong pag-aaralan sa umagang ito ay aking pamamagatan, The Message of Christ to the Suffering Church. Ang mensahe ni Kristo sa iglesyang naghihirap. There's no issues involving doctrines or moral failure in this church. Wala pong usapin patungkol sa maling doktrina o sa mga anumang immoralidad o disunity in the church. The problem confronting this church is sufferings. Iyan po ang problema ng iglesyang ito. Alam po ninyo, ang suffering sa marami sa atin ay it baffles us. Iyon po bang di natin maintindihan? Nalilito tayo, anong ibig sabihin ng sufferings? And I would like to first of all discuss the effects of suffering sa buhay natin. Double-edged ito eh. Mayroong dalawang pwedeng maging epekto when we suffer. Number 1, it produces doubts or it strengthens and purifies faith. Pag meron po tayong mga paghihirap sa buhay, ito'y maaaring maging dahilan ng ating pagdududa sa Diyos. And that is a bad effect. Masamang epekto, masama po iyon na nagduda tayo sa Diyos. Kasalanan po iyon sapagkat sa ilalim ng ating pagdududa ay ang akusasyon na ang Diyos ay hindi naging tapat sa atin. Na ang Diyos ay hindi naging matuwid sa atin. I would like to remind you that the Bible says God is faithful. Paulit-ulit po na sinasabi ng Biblia, God is faithful to all His promises. Sinasabi po sa Bible that God is righteous. Ang gagawin po ng Diyos sa lahat ng panahon, sa lahat ng lugar, ay matuwid at hindi kalikuan. Ang Diyos ay banal, hindi siya gagawa ng kasalanan. Ang Diyos ay mabuti, hindi siya gagawa ng masama laban sa atin. Sa unang pagtingin natin, parang masama. And we know all things work together for good. To them that love God, to them who are called according to His purpose. That's the reason why to doubt God is sin. Baka naman nagbago na ang Panginoon. Malakay chapter 4 verse 6, na pag-aralan natin kahapon, muli nating basahin mga kapatid.
yung wika ng atin pong Panginoon patungkol sa kanyang sarili. Ito po ang sabi ng ating Panginoong Diyos patungkol sa kanyang sarili. 3 verse number 6, sabi ho rito, Malachi 3:6, please open your Bibles there, and we will read this together. For I am the Lord. Tuloy nyo. Ulitin natin. Malachi 3:6. For I am the Lord. Say it louder. For I am the Lord. Yan ang wika ng ating Panginoon. Sapagkat ako si Yahweh na hindi nagbabago. It produces doubts. Subalit, if you have good understanding of the Bible, that's the reason why when we study the Scriptures, when there is a preaching, dapat nakikinig tayo ng mabuti sa pamamahayag ng salita ng Diyos. Dapat aktibo ang ating puso at isip na ating dinadigest, ating inuunawa, ating pinagbubulay-bulayan, ang ating pinag-aaralan. Dahil pag tama ang ating pagkaunawa sa Biblia, all the sufferings ay ating makikita na ito'y nagpapalakas at nagdadalisay sa atin. Look at Job chapter 23 verse number 10. But He knoweth the way that I take. Alam ng Diyos ang daang aking tinatahak. When He hath tried me, sinong sumubok sa atin? Hindi si Satanas. Si Satanas nanunukso. Ang Diyos ang sumusubok. Pag si Satanas ang nanunukso, gusto niyang lumabas ang masama sa atin. Pag ang Diyos naman ay nanunubok sa atin, gusto niyang gusto niyang i-develop ang mabuting karakter. Look at this. And when He hath tried me, I shall come forth as gold. Pag ako'y kanyang sinubok, lalabas ako na kagaya ng ginto, mamahaling bagay. Alam niyo, mga Kristiyano, hindi ho mumurahing bagay ang mga Kristiyano. Yung inawit ng choir, nakabase po yun sa Malachi 3 verse 2 to 3. The refiner's fire. Can you imagine? My soul desire, sabi ng awit, is the refiner's fire. But sinabi ng composer yun, na ang tanging naisin ko na ngayon ay ang apoy na nagdadalisay. Bakit yun ang kanyang naisin? Basahin po natin ang Malachi 3 verse 2 and 3. But who may abide the day of His coming? Who shall stand when He appeareth? For He is like what? A refiner's fire. Apoy na nagdadalisay. Like fuller's soap. Kagaya po ng sabong naglilinis. And He shall sit as refiner and purifier of silver. Siya po ay uupo na tagapagdalisay ng pilak. And He shall purify the sons of Levi. Sino ang sons of Levi? These are the servants of the Lord. And purge them as gold and silver. Siya ay lilinisin kagaya ng ginto at pilak. Anong dahilan? That they may offer unto the Lord an offering in righteousness. Upang sila ay makapag-alay kay Yahweh ng mga alay sa katuwiran. In other words, when God purifies us, we become better and acceptable servants of the Lord. Alam po ninyo, kung minsan po gusto ko lahat kayo naglilingkod eh. Pero kung minsan, tama hindi naglilingkod ang iba eh. Hindi kasi tama ang puso. Kailangan i-purify. Listen to this. If you are a Christian today, at nakita ng Panginoon ang daming dumi pa sa buhay nito, expect the trials will come in your life. And that is good. Because sufferings will purify you. Aayusin yan ang mali mong buhay. Ang mali kong buhay, ang mali kong attitude. Tandaan po ninyo,
Kung halimbawa, palalo ka, wag ho kayong umasang itataas kayo ng Diyos. Babagsak ang isang taong palalo. Yan po ay itinuro ng Panginoon sa buong Biblia. Pride goeth before destruction, and a haughty spirit before a fall. Ang pride is abomination in the eyes of God. Karumal-dumal po sa Diyos. Yung ang tingin mo sa iyong sarili, napakataas. At pag ang isang tao, mga kasama, ay proud, when pride is present, ang daming gulo. Di ka lang mabati, galit ka na sa hindi bumati sa iyo. Sabi ng ating Panginoon, ang nagpapakumbaba ay itataas ng Diyos. Ang nagmamataas ay ibababa ng Diyos. Kaya, alam niyo, ito ang nakita ko base sa mga sinasabi ng ating Panginoon. Meron hong mga tao na hindi papayagan ng Diyos umangat kasi lalo silang masisira. Masyado silang importante ang kanilang magiging tingin. Kaya kung hindi tayo, halimbawa, pinauunlad ng Diyos, isang dahilan po niyan, dahil nakita ng Panginoon ang atin pong potensyal na maging mayabang. May God make every member of Grace Church, Grace Life Church, humble before God and humble among ourselves. Ikalawa ho, it causes murmurings. Pag nagsasuffer, diyan na ho, nagrereklamo tayo, bumubulong-bulong tayo. Galit po ang Diyos sa murmurings. Pag inyong binasang Numbers chapter 11, bakit nagpadala ang Diyos ng kaparusahan ng makamandag ng mga ahas sa Israel na sila ay naglalakbay? Alam nyo bakit? Murmurings. Alam nyo, ang murmurings, yan po ay pabulong na pagrereklamo. Many times, nahuhuli ko rin ang aking sarili. Kasi kuminsan nasasabi ko, ano ba namang buhay na ito? That's murmuring. It causes murmurings. But to those who know the Scriptures, subalit sa kanila na nakakaalam ng kasulatan, alam ninyo, ang sufferings, pag mayroong sufferings, even when there are failures, kahit na may mga bagay na ginusto natin, hindi ibinigay ng Diyos, alam ninyo, ano ang kanilang attitude? They rejoice. Look at James chapter 1, verse 2 and 3. My brethren, count it all joy when you fall into diverse temptations, knowing this, that the trying of your faith worketh patience. Mga kapatid, ibilang ninyong kagalakan pag kayo'y nahulog sa samot-saring pagsubok. Temptation daray pagsubok. Sapagkat nalalaman natin na ang pagsubok sa ating pananampalataya ay nagbubunga ng pagtitiis. To the immature believer, to the carnal believer, sufferings make them murmurers. Pero sa isang Kristiyanong malago, nakaunawa ng mga kasulatan, kagalakan. Number 3, it has a devastating effect to the unbelieving. Anong ibig kong sabihin nito? Ano ang nakasisirang, nakawawasak na epekto sa hindi na sumasampalataya? Pakinggan po ninyo sa Jeremiah chapter 17. Hindi po maliit na bagay na nung tayo ay nakaranas ng paghihirap, tayo ay hindi nagtiwala sa ating Panginoon. Listen, do not believe God only because He will give what we are praying for. Alam niyo, listen, ang pananampalataya po, hindi yung tumanggap ng ating hiningi. Dahil tiyak naman na hindi ibibigay ng Diyos ang lahat ng ating hinihingi.
Si Apostol Pablo, isang dakilang lingkod ng Diyos. You cannot question the genuineness of his faith. You cannot question his faithfulness. Pero nung siya'y mayroong sakit, he asked the Lord thrice for healing. Sinagot ba siya ng Diyos? Ang pananampalataya, hindi po yung tatanggapin natin. Ang pananampalataya na kailangan ay yung ating tatanggapin ang kalooban ng Diyos. Are you listening? Kaya nga po sa Bible sinasabi, Thy will be done in earth as it is in heaven. In 1 John 5:14, na pag tayo'y nanalangin according to His will, He heareth us. Pag nanalangin ako, hindi ayon sa kalooban ng Diyos, I should not expect anything from God, except that His will be done in my life. Jeremiah chapter 17. Huwag nating kukontrahin ang salita ng Diyos. At alam ng Diyos yan. Verse 5, Thus saith the Lord. Kaya devastating ang epekto. Thus saith the Lord, Cursed be the man that trusteth in man, and maketh flesh his arm, whose heart departeth from the Lord. Sumpain ang tao na nagtitiwala sa tao. Sumpain ang tao na ginawa niyang laman ng kanyang bisig. Sumpain ang tao na ang kanyang puso ay lumayo sa Panginoon. Hindi ba yan ang epekto? Pag mali ang iyong pananampalataya, itong pananampalatayang mali ay actually unbelief. Alam niyo ano mangyayari? You will be under the curse of God. And that's the reason why ito pong sufferings has this devastating effect to the unbelieving, because you would begin to say, I don't believe in God anymore. I am offended because of God. And here is what God said. Cursed be the man that trusteth in man, that maketh flesh his arm, whose heart departeth from the Lord. Kahabag-habag. Kaya po, pag tayo ay nawala ng pananampalataya sa Diyos, ang dapat nating gawin ay magsisi tayo. Mangumpisal tayo. And mark that attitude that if you will have unbelief in your heart, you'll never receive anything from God, and it will have a devastating effect. Subalit, while to those who view God to be sovereign, pag sinabi natin ang Diyos ay sovereign, He controls everything. He is the governor of everything in this life, including yours and mine. Those who view God to be sovereign are grateful for the effects of sufferings, or grateful for the sufferings and its effects. Papasalamat ka. Alam niyo po, nung marami na pong pagsubok akong dinaanan sa buhay, habang malayo pa lamang, I thought it will be my end. But God is gracious. Basahin po natin ang Psalm 119, 67 and 71. Alam niyo po, ito pong verses na ito, these are two of the verses that changed my life. In terms, with regards to sufferings. Basahin po natin, Before I was afflicted, I went astray, but now have I kept thy word. Bago ako naghirap, ako muna ay lumihis ng landas. Narito ang daan na gusto ng Panginoon, lumihis ako ng landas. But now have I kept thy word. Kayong mga kabataan, makinig kayo. Kayong mga kabataan, hindi kayo saling pusa in the church. Mga magulang, huwag niyong pabayaan ang inyong mga anak na hindi nakikinig ng preaching. Na they excuse themselves, bata pa ako. This is the best time for you to learn the Word of God while you are young. The Word of God is not for the adult people only. It is for everyone.
It is good for me that I have been afflicted, that I might learn thy statutes. Sinabi ho rito ni Haring David, mabuti para sa akin na ako'y naghirap upang matutunan ko ang kanyang mga tuntunin. In these two verses, David understands two truths about sufferings. May natutunan si David na dalawang mahalagang katotohanan patungkol sa sufferings. Number one is the cause of sufferings. Ba't tayo naghihirap? Sinabi ni David, before I was afflicted, I went astray. Nalihis ako eh. Bago ako naghihirap, nalihis muna ako. Most of our sufferings is because we departed from the right path, from the righteous path. Listen to this. Pag lumihis tayo ng landas, aabutin tayo ng kasamaan. Pero alam po ninyo, pagpalo ho ng Diyos yun, pagtutuwid ng Panginoon. And look at the result of sufferings. It is good for me that I have been afflicted. Can you imagine? I was a young man, I was in high school when I came across these verses. And the Lord opened my mind. Can you imagine? Here is a believer of the Lord na sinabi niya, mabuti para sa akin na ako'y maghirap, ako'y magdusa, ako'y mahirapan to experience affliction. Anong dahilan? Ba't niya nasabi? That I may learn thy statutes upang matutunan ko ang iyong mga tuntunin. Listen, lahat tayo rito. It is God's will na matutunan natin ang mga salita niya. Pero naintindihan ko maraming mga kabataan, they try to exempt themselves. Kaya lumalaki silang mga babies. Sana wag niyong ikukubli ang inyong mga anak pag akin silang tinuturuan. Dahil dito po sa church, sa mga nakaraang henerasyon, sa mga naunang mga members, meron hong mga miyembro na pagtuturuan ko ang kanilang mga anak, ayaw nilang paturuan sa akin. Ano nang buhay ng mga batang yun ngayon? Sa verse number 67, before I was afflicted, I went astray. Tingnan ninyo ang pagbabago, but now have I kept thy word. The cause of sufferings in the results of sufferings. Kaya ang inawit natin, rejoice in the Lord, He makes no mistakes. And let us go now to the story or the message of Christ to the church in Smyrna, a suffering church. The place of assembly. Saan po matatagpuan ang Smyrna? The place of the assembly. Revelation 2 verse 8, and unto the angel of the church, can you go to the next line? And unto the angel of the church, ano po yung angel dito? Yung messenger, it's the local pastor. The pastor of the local church. And unto the angel of the church, where in Smyrna, write. Sinulatan po ng Panginoon ang anghel o ang pastor ng church sa Smyrna, at ang pastor ang siyang ang magdadala ng mensaheng ito sa iglesia. Ano po ang city of Smyrna? Yun po ang ating pakay in this point. The city of Smyrna received its name from one of its principal commercial products, namely myrrh. Ang pangalan pong Smyrna ay hinango sa pangunahin nilang kalakal na ang tawag ay myrrh. Ano po ba ang myrrh? For many centuries, a prosperous seaport city, the port of Myr, it was situated about 40 miles north of Ephesus. Mayaman po ang syudad na ito na mayroon pong pier, mayroong daungan ng mga barko.
Ito po ang daanan para maikalakal po nila ang kanilang number one product na myrrh. Ano po ang myrrh? The Greek word smyrna is actually a word of Semitic origin. In other words, ito po ay nanggaling sa salitang Hebreo na ang ibig pong sabihin ay bitter. Yan po ang ibig sabihin. Alam niyo po, ang ating Panginoon ay binigyan, nung siya nakapako sa cross, binigyan siya ng myrrh, hindi niya tinanggap. Dahil ang myrrh, bukod sa ginagamit po yan sa pabango, meron pong anesthetic effect. Ibig sabihin, pag pinainom siya, nakapako siya sa krus, maiibsan ang pain. And Christ refused it because the plan of the Lord is that He must suffer and die. He must suffer for the sins that we committed. Now, it was used as an ingredient in making perfume. Ginagamit po yan na sangkap sa paggawa ng pabango as one of the ingredients of the holy anointing oil for the priests. Ginagamit din po yan para doon po sa anointing oil ng mga pari o saserdote. Also for the purification of women, sa paglilinis sa kababaihan, at para din po sa pag-iimbalsamo. Kaya nga po, in John chapter 19 verse 39, nagdala si Nicodemus ng myrrh para sa embalming of the body of Jesus Christ. It is most significant that our Lord spoke as He did to the assembly of Smyrna, for this church was in the midst of bitter sorrow and suffering. Napakabuti na kinausap ng Panginoon ang iglesia sa Smyrna na ang daladalang pangalan ay kagaya ng kanilang kalagayan. Sila'y nasa matindi at mapait na paghihirap. Now, kailan po nagsimula ang gawaing ito? Sinong nagsimula? Now, the Bible is not so clear, but by implication, makikita natin that it could have been started by Paul. It is possible that Paul, can you go to the next line, was instrumental. Nakapalit na ba kayo? O naghangang aking kwan? Go to the next line. Okay, that's it. It is possible that Paul was instrumental in getting it started while on his third missionary journey. Meron pong 3 missionary journeys si Apostle Paul. Now, in the book of Acts chapter 19 verse 10, nung siya'y lumilibot at nangangaral sa third missionary journey, ito pong nakalagay. This continued by the space of 2 years, so that all they which dwelt in Asia, remember, ang 7 churches are all in Asia Minor. Lahat daw po sila na nakatira in Asia heard the word of the Lord Jesus, both Jews and Greeks. But one thing is certain, isang bagay pong tiyak, Smyrna was a difficult place to maintain a Christian testimony. Mahirap na lugar para sa Kristiyano ang Smyrna. Alam niyo, pag seryoso ho tayo sa ating buhay Kristiyano, pangangalagaan natin ang ating patotoo. Because the church there was the most afflicted and persecuted of all the churches. I would say that indeed, Smyrna was a suffering church. Hindi ito masamang church. Ang Smyrna ay isang iglesyang naghihirap more than what we had suffered. Alam niyo mga kapatid, meron mga miyembro, they do not want to suffer with the church. They would always take the easy route. They would always try to exempt themselves from the burdens of the church. Hindi ho ganun ang tamang attitude. Kaya yan ang ating gagawin. Ating pag-aralan, ano ang dapat na maging attitude natin pag tayo po, ang iglesia, ay mayroong kinakaharap. May bubuhatin tayo. Huwag kang lumayo, magbuhat ka rin. So let us go now. How Christ presented Himself to this church.
Tingnan po natin, the character in which our Lord, the Christ to the Smyrna church, the character in which our Lord represents Himself to the assembly at Smyrna best suit the congregation. Yun hong pagpapakilala ng ating Panginoon kung sino siya sa iglesia ng Smyrna, nababagay ito sa kalagayan at pangangailangan ng Smyrna. Ganun ho ang ating Panginoon. Alam niyo ho ba? Kung halimbawa ikay bobo, ang mensahe na pa, ako ang iyong karunungan. Kung ikaw ay mahina, sasabihin ng Panginoon, ako ang iyong kalakasan. Kung ikaw ay nagugutom, sasabihin ng Panginoon, I am the bread of life. Kung ikaw ay bulag, sasabihin ng Panginoon, I am the light of the world. Sino man ang sumunod sa akin, hindi maliligaw. Kaya naliligaw ang tao dahil hindi sumusunod sa Panginoon. Anong pagpapakilala ng Panginoon? Sandali po, nawala ang aking Zoom. Look at Revelation chapter 2 verse number 8. And unto the angel of the church in Smyrna write. Sabi dito ng Panginoon, yung kanyang pagpapakilala, this thing saith the first and the last. This thing saith the first and the last, which was dead and is alive. Ito po ang karakter ng ating Panginoon. Sinabi niya rito, He is the first and the last. Christ is the first and the last. Ano po ang ibig pong sabihin nito? Dalawang bagay ang gusto ko pong makita ninyo. Number one, nung sinabi niya, go to the next line please. The character of Christ, Christ is the first and the last. Dalawang bagay po, this manifests the enduring character of Christ. He is eternal. Dito po nung sinabi niya, ako ang una at ang huli, ipinapakita niya ang matibay niyang persona. His enduring character. Hindi ho si Kristo na dadaig. Ang ibig sabihin, He is eternal. Even death cannot keep Him on the grave. Sabi nga ng awitin. Pangalawa, Christ is the origin of life. Siya ang pinagmula ng buhay and the one who will sustain life unto the end. Nung sabi niya, I am the last, ako hanggang sa dulo, ako naroroon. Siguro sinasabi ng mga miyembro ng Smyrna Church, mamamatay na kami. Nangihina na kami, malapit na kaming mamatay. And Christ came to them, reminding them, I am the first and the last. I am the Alpha and the Omega. I started it, and I'm going to finish it. I gave you life, and I'm going to sustain your life until your last breath here on earth. Pangalawa, sinabi niya, Christ was dead and alive. The last enemy, sabi ng Bible in 1 Corinthians 15, is death. Tinalo ng ating Panginoon by dying on the cross. And then, He resurrected. Ipinakita doon ang kanyang tagumpay. This expresses that He is the victorious Christ. Alam po ba ninyo mga kasama, paano magtatagumpay ang church? Magtatagumpay ang church, hindi dahil tayo mga magagaling. Are you listening very carefully? Hindi dahil tayo po ay magagaling mga kasama. Hindi. Kaya ho tayo magtatagumpay. Basahin po natin, it's not on my outline. In fact, it's been a long time na hindi ko na po ito nababasa. But I want you to go to 2 Corinthians 2 verse number 14 at babasahin natin ng sabay-sabay. 2 Corinthians 2 verse number 14. Are you there? Paano magtatagumpay ang church? Etong nakalagay. Ready? Begin. Now thanks be unto God, which always causeth us to triumph in Christ, and maketh manifest the savor of His knowledge by us in every place. Listen carefully. Bakit nagpapasalamat? Bakit nagpasalamat tayo sa Diyos? Sapagkat ang Diyos ang nagbigay sa atin ng tagumpay. Sabi niya rito, which always, na lagi niya tayong pinananagumpay kay Kristo. In other words, as long as we are connected to Christ, as long as we are following Christ, the church will triumph over all the challenges, over all the problems, even the sin that besets us. Kaya tayo managumpay because of God
in Christ. Is there a complaint? Meron po bang reklamo ang Diyos sa church sa Korinto? Meron po bang reklamo ang ating Panginoon? Sa ating church, may reklamo kaya? Meron bang complaint? The only church, dalawa pala sila. Out of 7 na walang complaint, walang reklamo, walang kapintasan ang Panginoon sa kanila, ay ang church in Smyrna. There was no complaint about this church. Wow. Sana itong pangarapin natin. Na pag tiningnan tayo ng Panginoon bilang iglesia, pag tiningnan ang buhay ng bawat isa, hindi napapailing ang Panginoon. But He is nodding His head in approval. I'm praying for you all. Kagabi, I prayed earnestly for some of you. Let's talk about their sufferings. Look at verse 9. Sabi ho ng Panginoon, I know thy works, and tribulation and poverty. I like the next part, but thou art rich. Mahirap kayo, pero ang katotohanan, sa paningin ng Diyos, mayaman sila. Unawain po natin yan mamaya. And I know the blasphemy of them which say they are Jews. They are spoken against by the enemies, by the synagogue, which they say they are Jews, and are not. Sinasabi nila sila ay mga Hudyo, pero hindi mga tunay na Hudyo. But are the synagogue of Satan. Sila'y sinagoga ni Satanas. Alam po ninyo, ilang beses po, ang si Satan po is always active against the church, as you would see in the letters of Christ to the 7 churches. I am telling you, Satan is actively hostile and against the local churches of the Lord Jesus Christ. And don't you ever forget that. Every time na mayroon tayong naiisip, lagi tayong mag-isip, am I on the side of God or am I on the side of Satan? Because even if you're a Christian, Satan would like us to side with him. I hope you're always worried. Lagi kang nag-iingat. You're always careful that I should think biblically. Kung ako'y mag-iisip, ay mag-iisip ako ng ayon sa itinuturo ng Diyos. Hindi yung matalino tayo sa sarili nating pag-iisip. Now let us dissect or exegete this verse. The first thing that I want you to notice, their sufferings are known to their Lord and Savior. Alam nyo, the person that matters most sa buhay natin, not even your husband or your wife, it is God. Pag naghihirap tayo, magtanong tayo, alam ba ng Panginoon ang nangyayari sa buhay ko? And the answer is a loud yes. Their sufferings are known to their Lord and Savior. Christ said to the church in Smyrna, I know thy works. I know thy tribulation. I know thy poverty, but actually you are rich. Ano po sabi ng ating Panginoon? Alam niyo, kanina yung pinabasa ni Claro, yung Luke chapter 12, 22 to 30, for that blessed my heart.
I want to preach that passage. We just need it. Marami sa atin ang nanghihina dahil sa maraming pangangailangan, dahil sa maraming alalahanin. Yung aral na yun, yung mga talatang yun nagtuturo sa atin, I would like to tell you, tayong mga Kristiyano mahirap, pero tayo mayaman. Mamaya po, tatalakayin ko po yan. Matthew chapter 10, verse 29 to 30, sabi ho rito ng Panginoon, are not two sparrows sold for a farthing? Yun ang mayang kosta, ang mura-mura niyan. Walang halaga, halos yan. Pero ito sabi, and one of them shall not fall on the ground without your Father. Ang ibig sabihin, wala sa mga mumurahing ibong ito na wala ngang pumapansin ang malalaglag sa himpapawid, ang lalaglag sa lupa na hindi alam ng Ama. Sa Matthew chapter 6, may tanong pa nga ang Panginoon. Mas mahalaga pa bang sparrow kaysa sa atin? Verse 30, but the very hairs of your head are all numbered. Bagkos, maintindihan natin, ang buhok ng ating ulo ay bilang ng Panginoon. Now, who among us here knows not the number of your head, the number of the hair in your head? I just want to ask you, how many strands of hair you lost while you took a bath? Nobody did because we don't care. And I want you to see how gaano kadetalyado ang pagmamalasakit ni Kristo sa atin, na even the number of the hair in our head is numbered by God. He knows it. Kaya, hindi pa ho natin alam ng Diyos what's ahead of us. He knows everything. Pangalawa ho, letter B, their sufferings are not, pakilagyan nga yan. Can you go to the next line? At pakilagyan, are not sin-related, but Christ-related. Ang kanilang pagdurusa, hindi po dahil sa kasalanan, kundi ito dahil kay Kristo. Dahil sa kanilang relasyon kay Kristo Jesus. Yun po. Sino yung lumabas na nakaitim? Running from... Sino yan? Pakitingnan mo nga, Reden. Someone came out running. Ha? Ang kanilang pagdurusa, hindi po... Ayra may mayroong sa sound system, masisira ang sound system natin. Meron pong dalawang dahilan ng paghihirap ang Kristiyano. Mababasa po natin dito po sa 1 Peter 4:15 to 16. But let none of you suffer as a murderer, or a thief, or as an evildoer, or as a busybody in other men's matter. Huwag daw po tayong magdusa dahil sa pagpatay, dahil sa pagiging magnanakaw, o kagaya ng gumagawa ng masama, o kagaya ng isang tao na walang ginagawa, busybody. Masama po yun. Yung wala kang ginagawang matino. Lumilipas ang panahon, hindi unproductive ka. Alam niyo mga magulang, huwag ninyong gawing baby ang inyong anak. You train them. Pagbuhatin niyo sila ng bigat. Bigyan niyo sila ng tungkulin. Tulungan ninyong maging maaga silang magising. Lead them. Yet if any man suffer as a Christian, let him not be ashamed, but let him glorify God on this behalf. Kung sino man daw ang magdusa bilang Kristiyano, sa may pagdurusa because of sin, and this is the case here,
Hindi po sila nagdusa because of their sin. They suffer because they are Christians. Kung nagdurusa tayo dahil tayo mga Kristiyano, dahil nanindigan, nag-away kayong mag-asawa, dahil nanindigan ka sa tama, okay lang yun. Okay lang yun. Dahil ang tama ipinaglalaban, ang kabanalan ay itinitindig, ang katapatan ay isinusulong. There will always be. Christian life is a battle. Ang problema, pag pinili natin ang ating pamilya over God, I fight for holiness in our family. I really fight for it. Baka magtampo mga anak ko. Ba't ako matatakot magtampo sila? Anong gusto nyo? Unawain ko at bigyan ko ng allowance ang kasalanan sa buhay ng aking pamilya? And if that is so, pinili ko ang aking pamilya over my God. Mga magulang, huwag niyong bilhin ang pag-ibig ng inyong anak. Sa pamamagitan na ibibigay natin ang lahat ng kanilang gusto. Dapat alam natin ang priority sa ating mga anak. Alam niyo, ang parenting, hindi para sa duwag eh. Hindi para sa duwag. Pero tandaan ninyo, tandaan nating lahat, kasama po ako, except the Lord build the house, they labor in vain that build it. Walang magaling na tatay at nanay na magtatagumpay kung hindi niya katulong ang Diyos. Iyan ang aral. Huwag na huwag mong ipagmamalaki ng aking mga anak, ito ang aking pamamaraan, ito. Hindi. Kayabangan yan. Isang araw malalasap mo ang kabiguan sa iyong parenting na makikita mo ngayong mga anak, wasak ang buhay. But rather say, Lord, tulungan niyo po ako na maging mabuting magulang. Tulungan niyo po ako na ituro ko ang iyong mga salita. Hindi ang prinsipyo mo ang kailangan ng iyong mga anak, ang prinsipyo ng Diyos. Ang salita ng Diyos ang dapat mong ituro sa iyong mga anak. Alam niyo, sa totoo lamang, pride is the mother of all sins. Pangatlo, letter C, their sufferings are multiple. Ang kanilang pagdurusa ay marami. Initemize ng Panginoon, number 1 is works, number 2 is tribulation, and number 3 is poverty. Isa-isahin po natin ito. Their sufferings are multiple. Works referring to their ministry employment. Alam ng Panginoon ang kanilang trabaho. Tumutukoy ito sa kanilang paglilingkod. Kung ikaw ay Kristiyano, dapat you are involved in a ministry in the church. Don't just be a diner in the church. Don't just be an eater in the church. You eat for you to grow. But as you grow, you need to take more responsibilities. Well, naiintindihan ko. Ngayon, si Pastor Josh at si Dan, baby ang kanilang anak. Pero sabi ko kay Josh, magbabago pa ang asal ng anak mo. Ngayon kasi, pag pinaliguan, nagagalit. Pag nagutom, nagagalit. Grabe kung umiyak. Of course, meron siyang hinahanap. Pero magbabago yan. At nakakatulong na tama ang pangangalaga ng magulang. Ngayon, pag lumaki na yan, kinakausap po ang bata, hindi bini-baby talk. Don't use baby talk. Kausapin mo ng matino. Gusto mo, mamam? Mamam? Anong mamam? Kaya lumaki ng anak mo, parang kulang na lang, lamang lang ng konti sa sinto-sinto.
mamam. Umiiyak. Nakauunawa na anak mo. Hayaan mo siyang mag-express. When you talk to your child, gusto mo ng milk? Alam niyo, what is the benefit of that, talking to your child? Number one, you convey a message that you are a listening mother. You're a listening father. And then you are teaching your son, your young boy, or your young daughter to communicate. Because communication in life is so important. You know how to express yourself. And when you know how to express yourself, then you'll be understood. Pero, kung hindi natin sinanay ang ating mga anak, alam niyo, ng mga maliliit pa yung aking mga anak, and we have a problem. I let them speak out their mind. Nakakatakot po yun. Alam ko, nakakatakot. Walang unang takot ko, baka bastusin nila ako. So naglalaro na sa isip ko, pag pinagsalita ko ito, baka bastusin nila ako. Pero sabi ko, kung ako'y babastusin nila, tuturuan ko sila na sila ay gumalang, na nagsasabi sila ng katotohanan mula sa kanilang puso. But they must be heard. Works refers to their ministry employment. Tribulation naman po, referring to the persecution because of the Lord and His Word. Ang kapighatian na kanila pong dinaranas, alam ng Panginoon, una ang kanilang gawain, sila'y naglilingkod, ulitin ko po, don't just be a diner, be a matured worker. Pangalawa yung tribulation. When you serve the Lord, namuhay ka ng makadiyos, you will definitely experience persecution. Kaya ang dahilan ng kanilang tribulation is the Lord and His Word. At pangatlo, poverty. Their poverty is the result of persecution. Noong una pong panahon, usong-uso na mayroong mga samahan. Ang tawag po niyan ay guild. O sa ating panahon, mga association. May association ng mga pintor, may association ng mga businessmen, may association ng mga mangingisda. Na nung sila ay naging Kristiyano, sila po ay naghirap sapagkat inalisan sila ng pagkakataon na sila ay maghanap buhay. Subalit sinabi ng ating Panginoon, but they are rich. Na anong ibig pong sabihin nito? Listen to this. They are poor in the things of the world. Sila ay mahirap sa mga bagay sa sanglibutan, but rich in heavenly things. Alam nyo, kanina when we are, kasi kanina po, when I was finishing my sermon, tapos ko na po ito kagabi, but I have to do some refinement and some additional things ang aking ilalagay. Kanina, ang inilagay ko po dito this is the life of some of true believers. Kasi I was trying to say na mayroong mga mayayamang Kristiyano. Hindi naman lahat mahirap. Pero, yung binasa natin ang Luke chapter 12 kanina, sinabi ng Panginoon, ibenta ninyo ang meron kayo at ipamigay ninyo, maglimos kayo. Anong ibig sabihin, mga kasama? Ang Kristiyano hindi nagpapayaman. Ang Kristiyano, kung pagpalain man siya ng Diyos, ay ginagamit niyang pagpapala ng Diyos to bless others, not to enrich himself. Kaya, marami sa atin, mali talaga. Let the Word of God correct you. They are poor in the things of the world, but rich in heavenly things. James chapter 2 verse 5, Hearken, my beloved brethren, hath not God chosen the poor of this world rich in faith? Hindi ba ang pinili ng Panginoon ay mga mahihirap sa sanglibutang ito, subalit mayaman sa pananampalataya? Kaya mayaman, yung sinabi ng Panginoon, I know thy poverty,
but thou art rich. Mayaman sila sa pananampalataya at mayaman sila. Alam nyo bakit? In-underline ko po dito, and heirs of the kingdom. Mga tagapagmana ng Diyos. Mga kasamang tagapagmana ni Kristo. Can you imagine how rich a Christian is kung siya ay tagapagmana ng may-ari ng buong sangsinukob? Gaano tayo kayaman? And this is the life of a true believer, of the true believers. Ito ang buhay ng mga tunay na mananampalataya. They are poor in this world, but actually, they are rich. Truth ito. It does not matter if you don't believe. Kasalanan mo na yun kung ayaw mong maniwala. Matthew chapter 5, verse 10 to 12. Blessed are they which are persecuted for righteousness' sake, for theirs is the kingdom of heaven. Mapalad sila na inuusig alang-alang sa katuwiran, sapagkat sa kanilang kaharian ng langit. Blessed are you when men shall revile you and persecute you and shall say all manner of evil against you falsely for my sake. Rejoice and be exceeding glad, for great is your reward in heaven, for so persecuted they the prophets which were before you. Alam niyo ba ito sinabi ng ating Panginoon? Because ang tunay na iglesia kagaya ng Smyrna will be blasphemed or slandered. That is my last point. Under their sufferings, they suffered blasphemy or slander. I know the blasphemy of them which say they are Jews and are not, but are the synagogue of Satan. Alam niyo mga kasama, gawain po ni Satan ang manira ng iglesia. Hindi ko gagawin, sana wag akong magbago, ang ginawa ng mga dati kong kaibigan at mga kasamang pastor na makinig ng paninira laban sa akin. Kung ako nasa kanilang kalagayan, I'm going to stand up and say, I'm out of this. Mali ang inyong ginagawa. Hindi ako tatayo lamang and listen and gloat over a slanderous statement against a fellow servant of God. Halimbawa, mayroong kinuwento kay Brother Ronnie, o may kinuwento sa akin about kay Brother Ronnie, nangyari 20 years ago. Anong pakialam ko dun? Kung si Brother Ronnie nagsisi, ibinangon ng Diyos. Si Satanas lamang ang may pakay na sirain si Brother Ronnie at itali siya sa kanyang nakaraan na kanya nang pinagsisihan at pinatawad na ng Diyos siya at ibinangon siya ng Diyos at pinagpala na siya ng Diyos. In the eyes of God, you only sin against God and to no one else. And this was the experience of the church in Smyrna. They were slandered. Siniraan sila ng mga Hudyo na hindi naman talaga mga tunay na Hudyo. Sila ay sinagoga ni Satanas. Bakit nasabi ng Panginoon? Itong mga slanderous people na ito, sila ay kabilang sa sinagoga ni Satanas. Alam niyo bakit? Trabaho kasi ni Satan ang manira. Hindi ho naninira ang Kristiyano. Hindi naninira. Go to Revelation chapter 12. Tingnan po ninyo ang trabaho ni Satan. Verse 10. Now I heard a loud voice saying in heaven,
Now is come salvation and strength and the kingdom of our God and the power of His Christ. Look at the next part. For the accuser of our brethren is cast down, which accused them before our God day and night. Sino ito? You go back to verse number 9. And the great dragon was cast out. May sinabi ho rito, was cast down. Okay? That old serpent refers to what? Sa subtlety ni Satan. Called the devil. Ano yung devil? Slanderer. Isang personang naninira ng tao. That's the work of the devil. Every day, yan ang ginagawa ni Satan, accusing the brethren before God. And you know, sinabi ko ito kahapon, ano ang sagot ng ating abogado? The Lord Jesus Christ. Ang sasabihin lamang ng abogado, hindi sasabihin ng abogado natin, walang sala yan, nagkasala tayo. But you know what Christ will tell Satan? It is under my blood. It is paid for. It is forgiven. He is cleansed. Sins are cleansed away. It is washed away. And is a clean person. There is no charge against him anymore because I paid for their sins. Pero si Satan, hindi ganyan. Hindi ho ganyan. Listen. Tayong mga Kristiyano, lahat tayo, ay merong makasalanang nakaraan. Don't you ever forget that. At kaya lamang tayo umigi dahil sa biyaya ng Diyos, nang tayo magsisit sumampalataya, nilinis tayo ng Diyos, pinatawad tayo ng Diyos, binago tayo ng Diyos, ibinangon tayo ng Diyos, pinagpala tayo ng Diyos, ginamit tayo ng Diyos in a mighty way, and that's all because of His grace and mercy. But they suffered blasphemy. Alam niyo, mga tao, mas masarap pakinggan ng maraming tao ang paninira kaysa mabuting balita. Kaya alam ng mga periodista yan eh. The bloodier and the more gory the story is, the better for the business. For the sale of the newspapers. Ganyan ho kasama ang mundong ito. Let me go to the exhortation of Christ. Ano po ang panghihikayat ng Panginoon sa kanila in verse number 10? Fear none of those things which thou shalt suffer. Behold, the devil shall cast some of you into prison, that ye may be tried, and ye shall have tribulation 10 days. Be thou faithful unto death, and I will give thee a crown of life. Ito po yung exhortation. Ito po ang mensahe ng Panginoon na dapat nilang gawin. Number 1, Jesus informed them that further sufferings are coming their way. Hindi sinabi ng Panginoon, wait a minute. Huwag na kayo mag-alala, tapos na, wala nang pag-idurusan. No. Ipinaalam ng Panginoon sa kanila that further sufferings will come their way. Meron pang karagdagang pagdurusa ang darating sa kanilang buhay. Pangalawa, sinabi ng Panginoon, do not fear the sufferings that will come. Fear none of those things which thou shalt suffer. Future po yun eh. Kaya meron pang darating. Pero sabi na pa, may darating pa mga pagsubok. Meron pang paghihirap. Pero ito sabi ng Panginoon, huwag kayong matakot sa mga darating pang paghihirap. Nagbayad ho tayo ng 1.5 million. Pero meron pa hong mas malaking darating. Kaya ang sabi na pa, huwag tayong matakot. Ganun ang sinabi ng Panginoon sa church sa Smyrna. Do not fear the sufferings that will come. Anong sufferings po yun? Pangatlo, the devil will cast some of them into prison. And they shall have tribulation for 10 days. Sipin niyo po,
meron pong ipapakulong ang dyablo. Ilan sa kanila ipapakulong. At meron pong 10 araw na matinding kapighatian. Alam ninyo, unawain po natin, ano kaya iniisip ni Satan? Listen. From the perspective of the devil, can you go to the next line, please? To imprison the believer will stop them from preaching the gospel. The devil would just like to stop the church. If you go around this area, I think I am the only person, as far as I know, na nakadimanda kaliwat kanan dahil sa lupa. From the devil's perspective, I'm going to stop this church. I'm going to stop this pastor. If I can stop this pastor, it will be victory. Yan ang pananaw ng dyablo. But from God's perspective, the sufferings will be beneficial to His church. Yung pagdurusa na ating dinanas ay magiging kapaki-pakinabang sa kanyang iglesia. Bakit? Because it purifies them. Paki-correct mo nga yung English ko dyan. Because it purifies them. Dinadalisay sila, dinadalisay tayo ng pagsubok and authenticates the profession of our faith. Pinapatunayan na yung ating pananampalataya ay totoo. Listen very carefully. Nakakahiya na pag tayo ay sinubok, it led to doubt. Ibig sabihin, ang pananampalataya natin, dispalinghado, may problema. Ngayong nakita mo na hindi tunay ngayong pananampalataya, salamat sa Diyos, magsisi ka at hilingin mo sa Diyos, dalisayin mo ang aking pananampalataya, Panginoon. It authenticates their profession of faith. Pinapatunayan na totoo ang kanilang pananampalataya. Ika-4 po, Christ exhorted them to be faithful unto the end, unto death. Alam niyo po, si Polycarp, John Polycarp, was one of the pastor of this church. Naghihirap po siya. Itinali po siya sa poste na napakaraming gatong sa kanyang paligid. At ang hamon sa kanya, itatwa mo si Kristo, mabubuhay ka. Deny Him, and you will live. Si John Polycarp ay nagsabi, he is an example na sumunod sa sinabi ng Panginoon, be thou faithful unto death. Sabi niya, ginawa ni Kristo Jesus ang lahat para sa akin, sa aking kaligtasan. Wala siyang ginawang masama laban sa akin. Bakit ko siya itatatwa? Are you faithful? Are you faithful? Alam niyo, if you are serving the Lord in the past, but now you are not faithful. I would like to break the trend in this church na nung bata, high school, hanggang college naglilingkod, noong professional na nagbawas na ng panahon para sa Panginoon. Nung nag-asawa, hindi na naglilingkod. I want to break the trend because Christ said, be thou faithful unto death, you are still alive. Let's be faithful unto death. Nauso dito yan eh. Sinimula ng mga Maria dati.
Isipin niyo yung mga Maria dati, may sarili silang fellowship. Masyadong eksklusibo, sila-sila lang. May pinag-aralan, may mga pera, mga young professionals. Sila-sila lang. Pag wala kang pinag-aralan, pag hindi ka wala kang pera, hindi ka kasama. And they are becoming an influential block in the church, in this church. Kaya isang araw, sinabi ko, sirain nyo yan. Sirain ninyo na eksklusibo ang inyong pagsasama. Any fellowship that will be organized in the church must be open to all, not just only to a select few. Yan ho ang magpauso pag nag-asawa na hindi na naglilingkod sa Panginoon. Sabi ng Panginoon, be thou faithful. Ako may anak din ako. 3 ang sunod-sunod yun eh. Wala akong sasakyan nun. Malayo ang tirahan namin, Las Piñas. Nagtitipon kami sa Cubao. Si Ira, 2 buwan pa lang ata o 1 buwan, binitbit na namin yan. Sumakay kami ng bus, ng jeep, ng bus, sakay uli ng jeep, hanggang makarating kami sa Cubao. Hindi ko ginawang dahilan na may baby ako. Kaya yan si Pastor Reden. Nung nagplano mag-asawa yan, pinaunahan ko na si Reden, huwag mong maging dahilan ng iyong anak. I-manage mo ng maigi ang iyong family. It is a matter of management. Be thou faithful unto the end, unto death. Alam niyo, pag nagsasuffer tayo, maging tapat tayo hanggang sa dulo. This sufferings is not a reason for us to quit. Alam niyo, let me remind you, not only a quitter never wins, and a never quits. Ang isang sumusuko hindi nagtatagumpay, at ang isang matagumpay hindi sumusuko. Alam nyo, buo ang aking paniniwala, a quitter is not a saved person. If there is one word that frequently describes a Christian, is the word continue. If you continue in my word, then are ye my disciples indeed. Alam niyo, yung tumatalikod sa Panginoon, that person is under curse. Nakita natin, kanina yon. Pero babanggit pa ako ng isa. Can you go to Luke chapter 9? Luke chapter 9. Verse 61. Malapit na po ako matapos. And another also said, Lord, I will follow thee, but let me first go bid them farewell, which are at home at my house. And Jesus said unto him, no man having put his hand to the plow and looking back is fit for the kingdom of God. Meron pang isang tao rito nagsabi, Panginoon, susunod ako sa inyo, pero hayaan mo munang magpaalam ako sa aking ama o sa aking pamilya na nasa aming bahay. Ano sabi ng Panginoon? Jesus said to him, no man having put his hand to the plow and looking back is fit for the kingdom of God. Walang tao na humawak na inilagay niya na ang kanyang kamay sa araro. Sinasabi ni Jake, ang hirap mag-araro. Kinakailangan nakafocus ka. Or else pag hindi ka nakafocus, hindi na magiging matuwid ang iyong pag-aararo. Magkakaproblema ang paghawak mo sa araro. Yan din mismo sinasabi ng Panginoon. Walang tao na humawak ka na sa araro at lumingon ka pa pabalik sa dati mong buhay is fit for the kingdom of God. I don't know how true it was. Sinabi daw sa Shannon ni Mike Rivera, na sabi ng kanyang pastor, bagong pastor ngayon, na mabuti pa yung bago niyang pastor kasi sinabihan siya, bakit
Ikaw pala ay licensed teacher, professional teacher. Ba't hindi ka nagturo? Yun ang dapat mong gawin. Sinabi ba sa'yo? Ha? Did he say that to you? Ngayon, minasama nila. Alam niyo mga kasama, I am following the will of the Lord. Minsan, tinanong ko sila, mga manggagawa, sabi ko, sino sa inyong nag-iisip mag-backslide pa rito? Sino dito ang buo ang inyong pagkaalam na kayo ay tinawag ng Panginoon? Tinanong ko si Reden. Si Reden, hesitant pa siyang sumagot. Pero si Mike, ganito sabi niya, Pastor, inalay ko na ang aking buhay sa Panginoon. Hindi ko nababawiin yan. Alam nyo, kung ang nagsabi sa kanya si Pastor Nable is a licensed civil engineer. Ba't niya iniwan ang kanyang pagpapastor? Ang kanyang pagiging engineer? Hindi ba ganun din dapat ang ginawa ni Mike? Alam mo ninyo, napaka-liberal ko pagdating sa inyong mga pangarap sa buhay. Hanggat maaari, yan ang aking weakness. Gusto kong maging maalwan ang inyong buhay. Gusto kong maging magaan. Pero I should stop that kung yung kagaanang nais kong maranasan ninyo ay taliwas na sa itinuturo ng Biblia. Walang tao. That is a categorical statement. No man, having put his hand on the plow and looking back, is fit for the kingdom of God. Christ exhorted them to be faithful unto the end. Unto death. Pangarapin po natin sa church na ito hanggang sa magtapos ang buhay natin, tapat tayo sa ating Panginoon. At sana ho umamin tayo. Alam niyo, ang problema talaga sa maraming Kristiyano kaya hindi nagsisisi, walang pagkilala na hindi na siya tapat. Makinig kayo kasi sa Diyos. Huwag kayong makinig. Alam mo ninyo, si Sister Maria, I think she knows me well. Pag meron akong narinig na mga bagay-bagay, I dig deeper behind the story. I just don't believe every story I hear. I've been saying, the most influential person in the life of a man is his wife. Pero hindi ibig sabihin nun, na just like Adam, nung nagsabi si Eva, masarap ito, kainin mo, kinain niya, nakinig siya sa asawa niya. Ang pagkakamali ron, sinuway nila sapagkat nagkasala si Adan, hindi niya kasi pinakinggan ng Diyos, hindi siya nanatili sa salita ng Diyos, sinunod niya ang gusto ng kanyang asawa. Do not disobey God because of the tears of your wife. Do not love your wife more than you love Jesus. Itong sinasabi ko mga kasama is a cause of a real problem in many churches. Itong sinasabi ng Panginoon. Number 5, Christ promises them a crown of life. Sino ang pinangakuan ni Kristo ng crown of life? Balik tayo sa verse number 10. He shall have tribulation 10 days. Be thou faithful unto death, and I will give thee a crown of life. Kanino ipinangako ang crown of life? Sa faithful. James 1 verse 12, Blessed is the man that endureth temptation, for when he is tried, he shall receive the crown of life, which the Lord hath promised to them that love Him. Mapalad ang tao
na nagtitiis sa pagsubok. Sapagkat pag siya'y sinubok, siya'y tatanggap. Pag na-overcome mo yung trials, you'll receive a crown of life which the Lord promised to them that love Him. I'll go to my last point, the reward. The reward. Revelation 2:11. He that hath an ear, let him hear. Sino may tenga ho rito? Taas ang kamay. Anong dapat natin gawin? Makinig. Kanino tayo makikinig? Kanino tayo makikinig? What the Spirit saith unto the churches. This church is a suffering church. Pero makinig ang church na nagdurusa sa tinig ng Holy Spirit na nagsasalita sa mga iglesia. At ito ang sabi niya, He that overcometh shall not be hurt of the second death. Alam niyo, listen carefully. Ang tunay na Kristiyano, matagumpay, nananaig, hindi talunan. At ang promise, he shall not be hurt of the second death. What is the second death? Revelation 20, verse 14 and 15. The second death is the lake of fire. Alam po ninyo mga kasama, makinig kayo na maigi. I do not believe about unfaithful Christians. Di ako naniniwala. Misnomer po yun. Hindi huwastong pagkakagamit. If he is a true Christian, he is faithful. He is faithful because he's a true Christian. If you are a true Christian and right now, malasado ang iyong faithfulness, God will send you trials to purify you and to make you faithful. Kung meron sa ating buhay hadlang para maging tapat ka, isang araw, pwedeng alisin ng Diyos ang taong yang hadlang sa iyong paglago. Wag na wag nating hadlangan ang kalooban ng Diyos sa buhay ng ating pamilya. Halimbawa, meron kang anak nagsabi, tinatawag ako ng Diyos sa full-time service. Pray for him. Wag mong sasabihin, nasisiraan ka na ba ng ulo, magpapastor ka? Alam niyo ano dating sa akin nun? Sira ulo pala ako, nagpastor ako. But I would like to tell you, ang pastor po, isa po yan sa mahalagang tao sa inyong buhay. If you don't realize that, better realize that. Let me go to my conclusion. Bilisan ko na po ito. This is another preaching actually. Suffering can be expected for the ungodly. That is the norm. That's the standard. Pag masamang tao, magdurusa yan. Yan ang lagi nating expectation. But why should the godly suffer? This is a century-old, an age-old issue. Why do the righteous suffer? And that is a baffling issue to many of us. Pag masama, dapat lang magdusa. Alam niyo po, si Atong ang kay tagal na pong namayagpag sa Pilipinas sa pamamagitan ng bisyo ng pagsusugal. Panahon pa ni Erap Estrada. Pero hanggang ngayon, alam niyo ang sugal, yan po'y masama sa bayan natin. Ay ngayon, nakademanda na siya. Mayroon ng reklamo. Yung mga pinatay, mahigit 100 sabungero, tawag niya chope, yung mga nandaraya sa online sabong. Makakabuti po na si Atong ang mawala. Kung tunay po siya, kasi masama yung ginagawa niya eh. Pero maraming mga politiko sinusuportahan ng taong ito.
Pero kung totoo, alam niyo dapat si Atong Ang, kung ayaw niyang maparusahan, magsisi na siya. Pero bakit ang matuwid naghihirap? The scriptures give a number of reasons. Ano po ang mga rason kung bakit may sufferings ang mga Kristiyano? Number one, because it is a disciplinary action. Pagtutuwid ng Diyos sa atin. Pagdidisiplina ng Diyos sa atin. Makinig kayo ng maigi. Ang Diyos na ating sinasampalatayanan, sinasambat, pinaglilingkuran, may pakialam sa ating buhay. And you cannot stop Him. Kung ikaw ay anak ng Diyos, na disiplinahin tayo pag mali ang ating ginagawa. Hebrews 12:5 and 6. And you have forgotten the exhortation which speaketh unto you as unto children. My son, despise not thou the chastening of the Lord, nor faint when thou art rebuked of Him. Huwag daw po nating hamakin ang pamalo ng Panginoon o manglupaypay pag tayo ay pinagagalitan. Alam ninyo, marami sa atin, pag itinutuwid, nagagalit. Pag pinagagalitan, nagagalit. Nanghihina. Alam nyo, pag pinagalitan kayo, sa inyong maling ginagawa, sa inyong maling asal, huwag niyong tanggihan, huwag kayong magalit. Hangal lamang ang tumatanggi sa paggalit. Yan ang sinasabi ng Biblia. Alam niyo yung hangal na tao, hindi mo masasaway. For whom the Lord loveth, He chasteneth, and scourgeth every son whom He receiveth. Ang mga minamahal ng Panginoon, kanyang pinapalo, kanyang hinahampas ang bawat anak na kanyang tinatanggap. Pag hindi ka hinampas ng Diyos, hindi ka pinalo ng Diyos, hindi ka anak ng Diyos. Ako po'y umaasa mga kasama that after this message, ang mga tunay na Kristiyano in this church na hindi namumuhay ng tama will be chastened by God. Pasarayo kung mangyari yan, you better repent. Number two, it is a preventive action as Paul's thorn in the flesh. Ano ba yung preventive? Ano ba yung prevention? Na huwag mangyari yung maiwasan ang pagkakasala. 2 Corinthians 12:7, bakit siya nagdusa? Sabi rito, unless I should be exalted above measure through the abundance of the revelations. At upang wag akong itaas dahil sa saganang kapahayagan, there was given to me a thorn in the flesh. Binigyan ako ng tinik sa laman, the messenger of Satan to buffet me, lest I should be exalted above measure. Para wag siyang maging mayabang, binigyan siya ng Diyos ng karamdaman para wag siyang yumabang. Sufferings are preventive in nature. Thirdly, it is for us to learn obedience. The learning of obedience. Para matutunan nating sumunod. God will send sufferings para matuto tayong sumunod. If Hebrews 5 verse 8, though he were a son, yet learned he obedience by the things which he suffered. Bagamat siya ay anak, sabi ng Biblia tungkol kay Kristo, subalit natuto siya ng pagsunod sa mga bagay na kanyang pinaghirapan. Sufferings will teach us obedience. Kaya yung kasabihan po, sufferings are blessings in disguise. Ang mga paghihirap ay pagpapalang nakatago. Akala natin, pinahihirapan, umiiyak tayo, umuungol tayo sa hirap. Pero that's a blessing because sufferings will teach us obedience. And lastly, the providing of a better testimony for Christ. Ito po ay nagkakaloob ng mas mabuting patotoo para kay Kristo. Acts 9:15 and 16. But the Lord said unto him, Go thy way,
For he is a chosen vessel unto me to bear my name before the Gentiles and kings and children of Israel. For I will shew him how great things he must suffer for my name's sake. Sapagkat ipapakita ko sa kanya kung anong malaking bagay ang kanyang pagdurusahan alang-alang sa aking pangalan. We have been through a lot as a church. Are you listening? Ang dami na po nating pinagdaanan. And what we can say now, the Lord is true and faithful to His people. Meron tayong sasabihing patotoo sa sanglibutan, sa ating mga kapwa Kristiyano. Nasa Austria na po ako, pinagmamasdan ko ang pagtulong ng church sa Bible Baptist Church ng Kalasyaw. Papasalamat ako sa Panginoon. Malaki ho ang ating problema at the time. Marami tayong dalahin. Nangihina tayo. Salamat sa pagtuturo ng Panginoon na in spite of sufferings, sa Diyos po ang kaluwalhatian, tinulungan natin ang isang iglesia sa Kalasyaw, Pangasinan na magkaroon ng maayos na bahay-sambahan. Alam nyo, may mga taong magsasabi sa akin, problema nga kayo, tutulog pa kayo. But thank God for that ability. Iyan dapat ang maging puso natin. Let's be faithful unto death. When sufferings come, remain faithful. Manatiling tapat. Hindi ka nagsimba. Kasi pastor, ganito. There's no justifiable reason. There's no good reason for your absence. Except may sakit ka talaga. Pero kung dahilan mo, kasi discouraged ako, hindi dapat lalo kang dumulog sa Diyos. Kasi na-offend ako. Di puntahan mo naka-offend sa'yo. Don't go against your knowledge about the Bible. Alam niyo, napakasama. Okay yun eh. Dahil hindi mo alam, hindi mo nagawa. Pero yung alam mo na, alam niyo yung panalangin ng Panginoon, patawarin niyo sila sapagkat di nila alam ang kanilang ginagawa. Pero may mga Kristiyano, hindi mo pwedeng ipanalangin, patawarin niyo sila, Panginoon, sapagkat di nila ginagawa ang kanilang nalalaman. Lumago ho tayo. Hindi ho sa lahat ng panahon, inaaruga tayo. We need solid members of this church. We need solid men to lead our families in the church. Ayaw ho natin sa mga takosa. Alam mo yung takosa? Alam mo yun, Shannon? Ano yun? Takot sa asawa. If your wife is not following you, it might be that you are not leading your wife. Let's all stand, we'll pray. Tapos na ho tayo sa dalawang church. We'll tackle the third church on Sunday. Let's pray. Our Heavenly Father, we thank you for your word. And may you make us faithful. Dalangin ko, Panginoon, may you lead us to a prayer of repentance sa mga pagkukulang at pagkakasala namin, paglabag namin sa iyong mga prinsipyo ng inyong salita.
In Jesus' name. Ito po ang ating pagkakataon to talk to God. To make ourselves right before God. We need to be faithful to God unto death. Come and let us respond to the message. Kausapin natin ang ating Diyos. Panginoong Diyos, tulungan niyo pong maging tapat kami sa inyo. Maging mapagpasalamat at magalak sa panahon ng mga pagsubok. Dalangin ko, Diyos, ng church, maging kagaya ng church sa Smyrna, na wala kayong reklamo. Tulungan niyo po kami, Panginoong Diyos. In Jesus' name, Amen. Mawit po tayo.